May malaking update na naman para sa modernisasyon ng Philippine Coast Guard, at kung inaakala ng marami na matatagalan pa bago natin marinig ang susunod na balita tungkol sa mga bagong barkong gawa ng Japan, mukhang mali ang akala na iyon. Dahil ngayon, mismong mga dokumentong inilabas ng Department of Transportation ang nagbigay ng malinaw na larawan kung kailan sisimulan at posibleng may hatid ang susunod na batch ng mga higanteng barko na kahawig ng BRP Teresa Magbanua. At mas nakakagulat, lumalabas na sabay-sabay halos itatayo ang 5 barko, na maaaring magbigay ng malaking tulong sa kakayahan ng Philippine Coast Guard sa mga susunod na taon. Ayon sa ex-user na si Herbie, isang Filipino defense analyst na nakatuon sa mga usapin ng modernisasyon ng Coast Guard, nagsimula na ang countdown para sa susunod na batch ng mga approximately 97-meter Magbanua-class vessels. Ayon sa kanyang obserbasyon, hindi lalampas sa 34 months mula June 2026 ang target na completion ng unang barko, na tumutumbok sa April 2029. Dagdag pa niya, medyo nakakagulat na kahit mayroon ng existing design na basehan mula sa BRP Teresa Magbanua at BRP Melchora Aquino, aabutin pa rin ang halos 3 taon bago matapos ang unang barko. Dahil dito, naniniwala siyang dapat pang itulak ng Philippine Coast Guard ang mas maraming ODA-funded offshore patrol vessel projects upang mapabilis ang pagpapalakas ng kanilang fleet. Ngunit mas naging interesante ang usapan nang magbigay ng reaksyon ang isa pang ex-user na si Propeta. Ayon sa kanya, may disclosure na pala na inilabas noong May 25, 2026. Napansin niya na ang nakasaad na 1,035 days ay maaaring bilangin mula sa petsa kung kailan naging epektibo ang kontrata. Bagamat tila mahaba ang halos 3 taong construction period, napansin din niya na napakaliit lamang ng pagitan ng delivery deadlines ng bawat barko. Dahil dito, posible umanong sabay-sabay o halos magkasabay ang aktwal na paggawa sa 5 barko. At dito mas naging malinaw ang lahat dahil lumabas ang 2 mahahalagang dokumento mula sa Department of Transportation. Ang unang dokumento ay may petsang June 12, 2026. Isa itong Notice of Contract Effectiveness and to Commence Work na ipinadala sa Mitsubishi Shipbuilding Company Limited ng Japan. Nakasaad dito na naging epektibo na ang kontrata para sa detailed design, construction and delivery ng 5 units ng approximately 97-meter multi-role response vessels para sa Maritime Safety Capability Improvement Project Phase 3 ng Philippine Coast Guard. Sa madaling salita, hindi na ito usapin ng proposal lamang. Kumpleto na ang mga kinakailangang kondisyon at opisyal ng inutusan ng Mitsubishi Shipbuilding na simulan ang trabaho. Ibig sabihin, nagsimula na rin ang mabilis sasayo ng mga tauhan, kagamitan, pasilidad, materyales, at iba pang resources na kailangan upang maipatupad ang proyekto. Isa itong napakahalagang yugto dahil dito nagsisimula ang aktwal na countdown para sa pagtatayo ng 5 barko. Samantala, ang ikalawang dokumento na may pamagat na Post-Contract Award Disclosures para sa Maritime Safety Capability Improvement Project Phase 3 ang nagbigay ng mas detalyadong timeline. Ayon sa dokumentong ito, ang kabuuang halaga ng kontrata ay umabot sa 59,422,496,796 Japanese yen. Ito ang isa sa pinakamalaking maritime modernization projects na isinasagawa ng Pilipinas sa ilalim ng Official Development Assistance ng Japan. Ngayon, tingnan natin ang schedule ng bawat barko. Ang unang barko ay may completion period na 1,035 days. Ang ikalawang barko naman ay 1,125 days. Ang ikatlong barko ay 1,220 days. Ang ikaapat na barko ay 1,310 days. At ang ikalimang barko ay 1,400 days. Kung mapapansin, hindi gaanong kalayo ang pagitan ng bawat deadline. Ang diferensya mula sa unang barko hanggang sa ikalawang barko ay 70 araw lamang. Ganoon din sa pagitan ng mga susunod na barko. Dito pumapasok ang posibilidad na binanggit ni Propeta. Sa halip na sunod-sunod na itayo ang bawat barko, malaki ang tsansa na halos sabay-sabay ang kanilang construction. Ito rin ang karaniwang ginagawa ng malalaking shipbuilder tulad ng Mitsubishi Shipbuilding. Kapag mayroon ng napatunayang disenyo, mas mabilis na ang paggawa ng mga kasunod na barko dahil hindi na kailangang magsimula mula sa wala. Sa katunayan, mayroon ng karanasan ng Mitsubishi sa paggawa ng mga barkong katulad ng BRP Teresa Magbanua at BRP Melchora Aquino.
Ang dalawang barkong ito ay kabilang sa pinakamoderno at pinakamalalaking barko ng Philippine Coast Guard sa kasalukuyan. May haba itong approximately 97 meters at may kakayahang magsagawa ng maritime patrol, search and rescue operations, humanitarian missions, at law enforcement duties. Mayroon din itong helicopter deck at sapat na endurance para sa matagalang operasyon sa dagat. Dahil dito, inaasahan ng marami na ang susunod na 5 barko ay magkakaroon ng kaparehong kakayahan, o posibleng mas pinahusay pa. Sa panahon ngayon na lalong tumitindi ang pangangailangan ng bansa na bantayan ang ating exclusive economic zone at mga pangunahing sea lanes, napakahalaga ng pagkakaroon ng mas maraming malalaking barko. Hindi lingid sa kaalaman ng marami na lumalaki ang responsibilidad ng Philippine Coast Guard. Bukod sa search and rescue missions, sila rin ang nangunguna sa pagprotekta sa ating mga mangingisda, pagpapatupad ng maritime laws, pagtugon sa mga sakuna, at pagsuporta sa iba't ibang operasyon sa West Philippine Sea. Sa mga nakalipas na taon, napatunayan ng BRP Teresa Magbanua ang kahalagahan ng pagkakaroon ng malalaki at modernong barko. Maraming beses na itong nagsagawa ng mga patrol mission sa mga sensitibong bahagi ng West Philippine Sea at naging simbolo ng presensya ng Pilipinas sa ating mga karagatan. Kaya naman kapag dumating ang 5 bagong barkong ito, mas lalaki ang kakayahan ng Coast Guard na magsagawa ng mas maraming operasyon ng sabay-sabay. Mas maraming lugar ang mababantayan, mas mabilis ang pagtugon sa emergency, at mas magiging handa ang bansa sa anumang hamon sa karagatan. Kung susundin ang timeline na nakasaad sa dokumento, maaaring makita ang unang barko sa paligid ng April 2029. Pagkatapos nito, inaasahang sunod-sunod ng darating ang natitirang 4 na barko sa loob lamang ng ilang buwan na pagitan. Ito ang dahilan kung bakit maraming defense observers ang naniniwalang sabay-sabay na talaga ang construction ng mga barkong ito. At kung mangyayari nga ito, malaking tagumpay ito para sa Maritime Safety Capability Improvement Project Phase 3. Kapansin-pansin din na patuloy ang matibay na ugnayan ng Pilipinas at Japan sa larangan ng maritime security. Sa loob ng maraming taon, naging pangunahing katuwang ng Japan ang Pilipinas sa pagpapalakas ng Philippine Coast Guard. Mula sa mga Parola-class vessels, hanggang sa BRP Teresa Magbanua at BRP Melchora Aquino, malinaw na malaki ang naging kontribusyon ng Japanese assistance sa modernisasyon ng ating Coast Guard fleet. Ngayon, sa pagdating ng 5 panibagong multi-role response vessels, lalo pang lalawak ang kakayahan ng PCG. At para sa maraming Pilipino, isa itong magandang senyales na tuloy-tuloy ang pag-unlad ng maritime capability ng bansa. Bagamat kailangan pa nating maghintay ng ilang taon bago tuluyang makita ang mga barkong ito sa serbisyo, ang mahalaga ay nagsimula na ang proseso. Hindi na ito plano lamang. Hindi na rin ito usapan ng proposal. Opisyal nang nagsimula ang proyekto. At kung walang magiging malaking aberya, maaaring sa pagsapit ng mga susunod na taon ay makikita natin ang 5 bagong higanteng barko ng Philippine Coast Guard na muling ginawa ng Japan para sa Pilipinas. Sa ngayon, nagsimula na ang countdown. At habang unti-unting binubuo ang mga barkong ito sa shipyard ng Mitsubishi, marami ang umaasa na magiging susunod na haligi ng maritime security ng bansa ang bagong batch ng 97-meter multi-role response vessels. Isang bagay ang malinaw, hindi humihinto ang modernisasyon ng Philippine Coast Guard, at ang susunod na kabanata nito ay nagsisimula na.